Natawa ka ba? Pero hindi biro ang hearing loss. Ayon sa American Speech Language Hearing Association or ASHA, ang hearing loss ay tumutukoy sa kabuuan o bahagyang pagkawala ng kakayahan ng isang tao na makarinig ng mga bagay at tunog sa kanyang paligid. Mahigit sa 1.5 billion katao o mahigit sa 20% ng kabuuang populasyon sa mundo ay may hearing loss. Sa Pilipinas, ayon sa isang latest survey, 34 to 39% ng nakatatandang populasyon ang may hearing loss. 52% nito ay nasa edad 60 to 69 years old. At ayon sa research, ang pagtanda ay related sa pagtaas ng tsansa na magkaroon ng hearing loss ang isang tao. May tatlong uri ng hearing loss. Una ay ang conductive hearing loss kung saan ang tunog ay hindi makadaan ng maayos sa outer at middle ear na maaring sanhi ng tutuli, mga foreign objects sa tenga, butas na eardrum, otitis media, at mga infection or allergies. Ang pangalawa ay sensorineural hearing loss kung saan ang pinsala ay nasa bahagi ng inner ear o cochlear nerve na maaring dala ng katandaan, mga sakit, gamot na iniinom, head trauma, at matagal na exposure sa malakas na mga ingay. Ang pangatlo ay ang mixed hearing loss na kung saan ito ay pinagsamang conductive at sensorineural hearing loss. Kung ikaw ay nakaka-experience ng hirap sa pakikipag-usap sa telepono, madalas pinapaulit ang mga salitang sinasabi ng kausap mo, madalas lakasan ang volume ng TV o ng radyo, o ugong sa tenga, mahalagang magpatingin agad sa iyong ENT specialist or magpunta sa pinakamalapit na hearing center sa inyong lugar upang ma-diagnose at magkaroon ng management plan ang iyong hearing loss. Ang pagsusuot ng hearing aid ay isa sa mga management. Ayon sa isang pag-aaral, ang pagsusuot ng hearing aid ay nakatutulong upang mapabagal ang demensya. Nakakatulong din ito para ma-improve ang quality of life. At it also helps reduce the loneliness. It also lowers the risk of fall and reduce the impact of anxiety and depression.